Good morning mga Mama May, panibagong umaga, panibagong buhay. Ngayong araw nga na to, paakyat kami ng bundok sa bahay ni Lola, nanay ni Mother. Mag-aalas 6 pa lang to ng umaga. Ang bilis namin maglakad. Talagang kailangan ang bilis namin maglakad. Dahil pag hindi binilisan, tulad na. Aabutin kami ng init. Ay si Mother. Hello mga Mama May. I'm here again. Going to. Going to Aldo Transport na marami. So, hanapin ko yung bunga ng hogan dito. Baka makakita ka. Ang pababa yung side line. Naghahanap siya ng bunga daw ng hugani kasi gamot daw po yun sa high blood. Okay po ma. Nakakuha ko isang piraso. Ito. Ay, walang ulang laman. Sorry, bulok eh. Naalala ko nga pala nung kabataan ko, lagi ako namumulot nito. Sobrang sarap nito mga Mama May, isasangag lang siya tapos yung lasa niya parang mani. Ang tawag nito dito sa amin, gumihan. Napakasarap talaga nito. Medyo malapit na tayo. Oh! Ay ano na tayo si Mother. Ay, kahit sa daan, liptin-liptin. Nakakalimutan natin to, di ba? My goodness, look at my lip pen. It's a very beautiful. Thank you. Darling. Akin na ito, no? Akala ko kung anong ginagawa, nagliliptin pala. Look at that. Look at that. Nakalimutan natin, nagbablog ka pala na my goodness. Sabi niya kanina. Hindi na, wala ng pulbo. Magpupulbo pati ka mo. Ah, di ba? Magpupulbo daw siya. Siyempre para maganda ang inyong mother. Tender care over my whole body. Ay, gulat. Di ba talo pa ako? Ayaw ko nang maputi. Ngayon may pawis ako kaya gusto ko. Maputi siya. Magpupulbo ako kasi hindi bungang arawin tayo nito. Magkakabungang araw ang inyong mother. Oh, look at that. Tender care is my protection to my... Ano ba yun ang bunga ba yun sa English? Hindi ko alam yun. Ano yun? Ano? Seed of the sun. Seed of the sun. Yes, seed of the sun. Okay na yun. Oh, at least kasi may hindi ko sun. alam ang English ng bungang araw eh. Diba? Seed of the sun. Thank you. Okay, kasi pag hindi ka nagpulbos, ang pinapawisan ka, magkakaroon ka ng bunga ng seed of the sun. Yes, babae, come on. Thank you for the lip tint. Palanin ko sa'yo. Seed of the sun. Hindi pa naman yung bungang araw. Yung outfit ng mga taga probinsya. Oh, see? Yeah. Good morning. Andito na po kami sa bahay. Nasa sapa. Ano? Hello, mother. Kapag hindi lang siya. Hindi kami sumagap. Hi, Lola. Nagbibideo para videohan ka. Ang Hi, itsura mo. Lola. Ayan na, ang aking mommy. Oh, sino maganda sa amin? Oh, magkamukha kami, di ba? Pag ako dumating ng 92 years old, ganyan din ang itsura ko. Ay, 92 na po siya. 92 na. Malakas pa siya. Upo na lang. Doon sa tong... Habang nagkakwentuhan nga si Mother at saka si Lola, nanguha muna ako ng kakao dito sa likod ng bahay. Nung grade 5, grade 6 nga pala ako, napatara ako dito sa Lola ko. Nakakamiss lang balikan yung mga panahon na, syempre, mga bata pa. Walang iniisip na problema, kundi ang maglaro lang sa bakuran. Yung ang iniisip nyo lang kung paano kayo manonood ng Chabilita, Marimar, saan ka man naroroon, Hercules. Once upon a time at madami pang iba. Parang ang sarap balikan, pero ganun talagang buhay. Mama May, kumakain ng kakao. Ito ang ginagawang tsokolate. Alam niyo ba yun? Ayan. Marami pang bunga doon. Ha? Kaya nga tayo natitingnan natin. Anak sa kakao. Ito yan. Ayun yung pili. Kaya lang, wala na yatang buhay yung pili dito. Dito rin ako nangunguha ng pili. Marami ditong pili. Hanap tayo ng pili. Wala ng pili. Ubus na yata ang bunga ng pili dito. Oo. Nangunguha ako dito lagi pag ako naahon. Alam niyo ba ito? Ito. Yan ay pagkain din yan. Namok yan kung tawagin. Marunong ako gumawa yan. O yan. O. Namok yan. Pagkain ng mahirap yan. Sabi ng mama ko, pag yan ay ginamit, talagang naghihirap na ang tao. Wala nang makunan. Ang dami dito sa amin ito. Yan, tinukuha yan. Yan. O ito. Yan. Masarap yan kainin. Alam mo ba? Masarap yan kainin. Ako. Diyos ko. Kung makita nyo lang ang pagkain ng isang mahirap. Yan. Na lumalabas yan. Ang laman yan. Nakalabas. Yan ang masarap ng kinakain. Alam niyo ba, isa rin ito sa hanap buhay ko dati. Nung ako medyo bata-bata pa, ginagawa itong banig. Oh, alam niyo ba ito? Yan, karago mo yan kung tawagin. Yan, oh. Yan, ginagawang banig yan. Yun, oh. Isa rin yan sa hanap buhay ko. Nung kabataan ko pa, yan, nangunguha na naman ng pili. Yan, kita nyo? Oh, yan, ayun, di ba mami? Oh, yan. Huwag mong hampasin. Yan na, manguha tayo ng buko.
May nakita ako. Ito yung ginagawa naming hila-hila noon. Ayan yung yung ginagawa naming laruan noon. Hila-hila. Papakita namin yung mga laro ng mga bata nung sila'y mga bata pa. Ayan, si Mama May at saka si Biboy. Ayan. Ayan, sige, tama. Papakita ko sa inyo, ha. Ayan, yung mga trabaho nila nung mga bata pa yan. Ayan. Kita mo. Ayan, ayan, kita mo na. Ayan, ganyan ang mga gawa ng mga yan, ng mga bata pa yan. Ayan, tingnan mo, laro yan nila noon. Ayan, sige. Tingnan mo. Yan ang kanilang mga dirigip noong panahon na sila'y mga 6 na taon, 5, ganyan. Mangunguha po kami ng buko para may Salad na naman si Mother Mary. Siya si Mother Mary. Yan. Words of wisdom. niya. Kaya ko, ayan, kukuha ko kami ng buko. Niya, mga tayo mo yan, ma'am? Hindi. Mga tayo, yan. O, diba? Ang dami ng buko. Ay, pandan. Pinya, ayun. Mga tanim mo po yan, ma'am, pinya? Diba, ang dami makamamamay? Ibig sabihin, yan, mga tanim ni Mother. Masuka lang talaga siya kasi walang nag-aasikaso. Nung andito si Mama kay Lola. Siya yung nagtatrabaho dito. Ayun, napakababa. Ano pa rin dati maglo? Kababaon. Sobrang init nga ng panahon, nakakauhaw ng lalamunan. Sabaw ng buko lang ang kailangan. Nakita nyo naman talagang uhaw na uhaw ang Mama May nyo. Ito ngayon naman ang buko juice. Laki itong pakinabang sa buhay natin. Kasi pag tayo mayroong UTI, kailangan natin ang buko juice. Look at me, Balan. Look at me. And look at my tamak. It's very big. Tamek. Sabi ka ng mga bata, may tamek. Yan. Ito pag may UTI ka, kailangan kang laging uminom ng sabaw ng buko. Mama Mary, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be. O tama na yan, mangunguha pa tayo. Aba na, papasa. Ayan, kukuha daw si Mother ng gagawing walis. Tingnan mo kung ano-anong ginagawa. Gagawin niya daw yan walis. Habang naghihintay ng pangkayod sa buko. Mahirap mag-aksaya ng oras. Mahirap ang mag-aksaya ng oras. Habang nag-aantay ng aking pangkayod, eto naman tayo, kukuha tayo ng walis. Wala pa kasi yung kukuha ng pangkaskas. Eto nga Mama May, kinakayod ko na. Dapat dahan-dahan lang yung pagkakayod para walang masamang bao. Habang si Kuya CJ naman, kumukuha pa. Mabuti na lang andito yung pinsan ko. Tulungan kami sa pagkuha ng buko. Ganito po yung proseso kapag gagawa ng buko salad. Ito yung ginagawa. At saka kailangan talagang may baon kang mahabang pasensya dahil hindi basta-basta. Saka syempre, kailangan malinis talaga yung pagkakagawa mo. Nang para hindi ka masira sa mga bibili sa'yo. Nakakangalay nga lang at nakakapagod, pero syempre hanap buhay to, kaya gora lang. Mama May, pauwi na kami ngayon, nakakuha na kami ng buko ni Mother. Sobrang init, kaya eto, gumawa kami ng paraan para hindi kami masyadong mainitan. Kumuha kami ng anahaw. Ayan yung buko nakuha namin. Gagawin namin pagdating. Napakainit, sobra. Kaya si Mother, lagi may dala-dalang tubig para pag ganitong mainit ang panahon, talagang protection siya. O, di ba? Ito yung buhay namin dito sa probinsya. Talagang lagi mo sinasabi na tsagaan na tayo paghahanap buhay. Pauwi na kami. Sobrang mainit pa din kasi mag-aalas 12. Mag-aalas 12 ng tanghali. Naglalakad kami pa uwi pagkatapos namin kumuha. Pagkatapos kumuha ng buko na gagawing buko pandan sa pangtinda ni Mother, uuwi na kami. Yung anahaw, kaya kumuha kami ng anahaw para pang protection sa araw. At saka para hindi masira yung buko. Yun yan talagang buhay. Tsaga-tsaga lang. Anahaw na to, Mama May, itong anahaw na to, hindi lang to ginagamit sa
maaraw na panahon. Ito ginagamit din to pag umuulan, 'di ba? Kaming mga taga dito, taga Bicol, taga probinsya, sanay kami sa ganitong buhay dahil syempre dito na kami lumaki, dito na kami nagkaisip, kaya sanay kami sa ganitong lakarin sa buhay. Enjoy lang, tsaka masaya naman kasi kasama ko naman si mother. Nag-enjoy naman kahit nakakapagod. Habang malayo-layo na nga ang nilalakad namin ni mother, nagkukwentuhan kaming dalawa yung tungkol sa mga taong hindi natin nakikita. At dito sa part na to, dyan banda sa kahoy na yan, yung malaki na yan, nagulat ako, biglang sumigaw si mama. As in, gulat na gulat talaga siya. Sabi ko, bakit po ma? Ano pong nangyari sa'yo? Sabi niya, may tao. Sino yun? Sabi ko, sinong tao? Wala naman tao. Sabi niya, meron, may sumigaw sa akin. As in, ginulat niya ako. Sabi niya, hindi mo ba narinig? May sumigaw sa akin. Napakalakas ng boses, nasa likuran ko lang siya. Sabi niya, boses lalaki daw. Nakita ko yung mukha ni mama, sobrang takot na takot talaga siya. 4 na nga pala ng hapon, nang maihanda namin ni mother ang gagawing buko pandan. Inaluan niya nga pala ng gelatin at hiniwa-hiwa sa maliliit na piraso. Madaming proseso nga lang ang paggagawa ng buko pandan o buko salad. May ginagamit nga siyang takaran para pantay-pantay ang mga sukat nito. Pagkatapos, ibubol niya ng maigi nang para mabilis tumigas. At eto nga, masasabi kong hindi madali. Medyo nakakangalay, nakakapagod, mula sa pagkuha ng buko, sa pagkakayod, hanggang sa matapos. 7:00 na nga pala ng gabi. Naka-1,000 din kami ni mother sa paggawa ng pandan. Bili na kayo, 10 piso lang ang isa. Ako na nga pala ang naglagay sa freezer. Meron din pala ang orange ice candy si mother. Bili na kayo, 5 piso lang. Ning ano po? Ano pera? Saro lang? O, halat po. Halat lang nyo ha. May bumiling ice candy ni mother. O paano Mama May? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod. Maraming salamat. Bye!